Isang impit na hikbi ang pumunit sa katahimikan ng pasilyo. Hindi ito malakas. Halos hindi ito marinig sa gitna ng tugtog ng orkestra at tawanan ng mga mayayamang bisita sa labas. Pero para kay Lyra, ang tunog na yon ay parang kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Napahinto siya sa paglalakad. Muntik nang madulas sa kanyang mga kamay ang mabigat na silver tray na puno ng champagne glasses. Ang hikbing iyon, kilalang kilala niya ang tunog na yon. Iyon ang tunog ng isang batang takot na takot lumikha ng ingay dahil alam niyang masasaktan siya kapag napansin siya. Iyon ang parehong tunog na narinig niya sa huling gabi ng kanyang anak bago ito binawian ng buhay sa ospital. Ang tunog ng pagtitiis, ng sakit na hindi kayang isigaw. Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Lyra. Ang kaninang pagod na nararamdaman niya mula sa 6 na oras na pagtayo at pagsisilbi sa mga bisita ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang pamilyar na lamig na gumapang mula sa kanyang talampakan paakyat sa kanyang leeg. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tray sa ibabaw ng isang console table sa gilid ng pasilyo. Bawal ang mga server dito. Ito ang private wing ng mansyon ng mga Vergara. Ang utos ng headwaiter kanina ay malinaw. Bawal umakyat sa second floor. Doon lang tayo sa ballroom at garden. Pero ang mga paa ni Lyra ay tila may sariling isip. Sinundan niya ang tunog. Isa pa ulit na hikbi. Mas mahina ngayon. Parang tinatakpan ng unan o ng kamay. Humakbang si Lyra palapit sa isang pintong bahagyang nakabukas. Mula sa siwang, nakita niya ang liwanag ng isang dim lamp. Ito siguro ang nursery. Sumilip siya. At sa sandaling iyon, ang mundo ni Lyra ay huminto. Sa gitna ng silid na puno ng mamahaling laruan, nakatayo si Monique Ramos. Ang babaeng kanina lang ay nakikipagbeso-beso sa mga donya sa baba. Ang babaeng balot ng diamante at nakasuot ng kumikinang na pulang gown ay nakayuko ngayon sa harap ng isang batang lalaki. Isa sa triplets ni Adrian Vergara. Pero wala ang matamis ng ngiti na ipinapakita niya sa mga magazine. Ang mukha ni Monique ay blanco, malamig, parang yelo. Ang kanyang mahahaba at mapupulang kuko ay nakabaon ng mariin sa maliit na braso ng bata. Ang bata ay nanginginig, ang mga mata ay nanlalaki sa takot, pero hindi siya gumagalaw. Nakatakip ang kabilang kamay ni Monique sa bibig ng bata ng mahigpit. Sapat lang para hindi ito makasigaw, pero sapat din para mahirapan itong huminga. Sabi ko, bulong ni Monique, ang boses ay mababa, pero puno ng lason. Huwag kang gagalaw kapag inaayos ko ang damit mo. Tingnan mo, nalukot na naman ang collar mo. Gusto mo bang mapahiya ako kay Adrian? Mas lalong diniinan ni Monique ang pagkurot. Napapikit ang bata sa sakit at isang butil ng luha ang tumulo sa kanyang pisngi. Huwag kang iiyak, madiing utos ni Monique. Inilapit niya ang mukha sa bata. Kapag tumuloy ang luha mo sa gown ko, ipapakain kita sa mga aso sa labas. Naiintindihan mo? Something inside Lyra snapped. Ang takot na mawalan ng trabaho, ang pangangailangan ng pera para sa operasyon ng nanay niya, ang hiya na isa lang siyang hamak na server. Lahat ng yon ay natunaw sa init ng galit na sumabog sa kanyang dibdib. Hindi na siya nag-isip, hindi na siya nagplano. Bago pa niya namalayan, nasa loob na siya ng kwarto. Bitawan mo siya. Ang sigaw ni Lyra ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Gulat na napalingon si Monique. Sa sobrang bigla, nabitawan niya ang bata. Mabilis na kumilos si Lyra. Hinarang niya ang kanyang sarili sa pagitan ni Monique at ng 3 bata na ngayon ay magkakatabing nanginginig sa isang sulok. Ang kanyang mga braso ay nakadipa, handang saluhin ang anumang sasabihin o gagawin ng babaeng nasa harap niya. Sino ka? Tumaas ang kilay ni Monique. Mabilis na bumalik ang kanyang composure. Tiningnan niya si Lyra mula ulo hanggang paa. Ang murang uniforme ng catering, ang buhok na nakapusod ng simple, ang sapatos na pudpod. You're just a waitress.
Anong karapatan mong pumasok dito? Nakita ko ang ginawa mo. Nanginginig ang boses ni Lyra, hindi sa takot, kundi sa pagpipigil na huwag sakalin ang babaeng ito. Sinasaktan mo sila. Tumawa ng mahina si Monique. Isang tawang walang bahid ng saya. Sinasaktan? Inaayos ko lang ang damit ng magiging mga anak ko. Masyado kang imaginative, miss. Humakbang palapit si Monique. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay biglang naging nakakasulasok para kay Lyra. Umalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa security. Banta ni Monique. Wala kang alam sa pamilyang ito. Lumingon si Lyra sa mga bata. Nakita niya ang pasa sa braso ng batang lalaki. Ang marka ng kuko ni Monique ay namumula at unti-unting nangingitim sa maputi nitong balat. Ang dalawa pang bata, sina Bella at Lucas, ay nakatingin kay Lyra na para bang siya ay isang alien. Walang emosyon, walang imik, parang mga manika. Naalala ni Lyra ang anak niya. Ang pakiramdam ng kawalan ng magawa habang nakikita niyang nahihirapan ito. Nangako siya sa sarili niya noon. Hinding-hindi na siya papayag na may batang magdusa sa harap niya kung may magagawa siya. Hindi ako aalis, matigas na sabi ni Lyra. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Monique. Hindi habang nandito ka at nananakit ng bata. Namula ang mukha ni Monique. Ang kanyang maskara ng pagiging sopistikada ay nagsimulang mabitak. How dare you? Akmang sasampalin ni Monique si Lyra. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang malaking sing-sing na diamante ay kumislap sa ilaw. Pero sanay si Lyra sa hirap. Sanay siya nang umilag sa mga hampas ng tadhana. Nasalo ni Lyra ang pulso ni Monique sa ere. Mahigpit. Wag! Madiing sabi ni Lyra. Wag na huwag mong dadampi ang mga kamay mong marumi sa akin o sa mga batang ito. Sa gulat ni Monique, hindi siya nakagalaw agad. Hindi siya sanay na may lumalaban sa kanya. Lalo na ang isang katulad ni Lyra. Doon naisipan ni Monique na gamitin ang kanyang pinakamabisang sandata. Bigla siyang bumigay. Ibinagsak niya ang sarili sa sahig na parang tinulak ng malakas. Ah! Sigaw ni Monique. Sapat ang lakas para marinig sa labas ng kwarto. Tulong! Tulungan niyo ako. Security! Napatingin si Lyra sa kanya. Hindi makapaniwala sa bilis ng pagpapalit anyo nito. Bumukas ng padabog ang pinto. Pumasok si Adrian Vergara. Ang bilyonaryong may-ari ng mansyon, ang ama ng mga bata. Nakatoksedo siya, gwapo pero bakas sa muka ang pagod at lungkot na pilit itinatago. Sa likod niya ay ang head of security at ilang usiserong bisita. Anong nangyayari dito? Ang boses ni Adrian ay mababa, pero may awtoridad na nagpatigil sa paghinga ng lahat. Adrian! Umiiyak na gumapang si Monique palapit sa kanya. Ang galing niyang umarte. Nanginginig pa ang mga balikat niya. Ang babaeng yan. Inabutan ko siyang ninanakaw ang kwintas ni Bella. Nang sitahin ko siya, tinulak niya ako at tumingin si Monique sa mga bata na ngayon ay mas lalong natakot dahil sa dami ng tao. At sinaktan niya si Mateo. Tingnan mo. Itinuro ni Monique si Lyra. Baliw siya. Pinaalis ko siya pero bigla siyang nagwala. Napatingin ang lahat kay Lyra. Si Lyra na nakatayo pa rin sa harap ng mga bata na parang isang shield. Ang kanyang uniforme ay gusot, ang kanyang mukha ay puno ng pawis, pero ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Tumingin si Adrian kay Lyra. Malamig ang kanyang mga mata. Totoo ba ito? Hindi, sir. Mabilis na sagot ni Lyra. Ang puso niya ay kumakabog ng pagkalakas-lakas, pero alam niyang kailangan niyang magsalita. Para sa mga bata. Hindi ako nagnanakaw. Pumasok ako kasi narinig kong umiiyak ang anak niyo. Sinungaling! Sigaw ni Monique. Tumayo at kumapit sa braso ni Adrian. Bakit iiyak si Mateo? Kalaro ko lang sila kanina. Honey, maniwala ka sa akin. Tingnan mo ang braso ko. Namumula dahil sa paghawak niya. Pinakita ni Monique ang pulso niya na medyo namumula
Dahil sa pagpigil ni Lyra kanina, sumama ang tingin ng mga security guard kay Lyra. Hinawakan na ng isa ang braso niya para ilabas siya. "Sandali," sabi ni Lyra. Winaksi niya ang kamay ng guard. Lumuhod siya sa harap ni Mateo. Ang batang lalaking kanina ay sinasaktan ni Monique. "Bawal lumapit sa bata," sigaw ni Monique. Akmang haharang, pero tiningnan siya ni Adrian. Isang tingin na nagpatigil kay Monique. "Hayaan mo siya." Tumingin si Lyra sa mata ng bata. Nakita niya ang takot doon, pero nakita rin niya ang isang munting pag-asa. "Mateo," malamig na sabi ni Lyra, ibang-iba sa boses na ginamit niya kay Monique kanina. "Huwag kang matakot. Pwede ko bang ipakita sa daddy mo ang braso mo?" Nanigas si Mateo. Tumingin siya kay Monique, tapos kay Adrian. "Mateo, anak," tawag ni Adrian. Lumapit din siya. Dahan-dahan, nanginginig ang kamay, itinaas ni Mateo ang manggas ng kanyang damit. Napasinghap ang lahat ng nasa kwarto. Sa maputing balat ng braso ng bata, may malinaw na marka ng kuko, 4 na baon na marka, at isang pasa na nagsisimula ng mangitim. Halatang bago pa lang, napatingin si Adrian sa marka. Pagkatapos, tumingin siya sa mga kamay ni Monique, sa mahahaba at matutulis nitong kuko na may pulang polish. Pagkatapos, tumingin siya sa mga kamay ni Lyra, mga kamay ng isang manggagawa. Maiksi ang kuko, malinis pero gasgas dahil sa trabaho. Imposibleng makagawa ng ganong marka ang mga kamay ni Lyra. Namutla si Monique. "Adrian, yung babaeng yan, baka may tinatago siyang tumahimik ka, Monique." Mahina, pero madiing sabi ni Adrian. Hindi siya nakatingin sa fiancé niya. Nakatingin siya sa kanyang anak. Hinawakan niya ang braso ni Mateo ng napakaingat, parang babasaging kristal. Nabalot ng katahimikan ng kwarto. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Monique na hindi makapaniwalang sinaway siya ni Adrian sa harap ng mga katulong. Tumayo si Adrian at humarap kay Lyra. Inaasahan ni Lyra na magagalit ito, na kahit nakita na ang ebidensya, kakampihan pa rin nito ang babaeng pakakasalan nito. Ganoon naman ang mayayaman, di ba? Laging pinagtatakpan ng isa't isa. Humanda na si Lyra na matanggal sa trabaho. Humanda na siyang makaladkad palabas. Sayang ang kikitain sana niya ngayong gabi. Paano na ang gamot ni nanay? "Anong pangalan mo?" tanong ni Adrian. "Lyra po. Lyra Sarmiento." Sagot niya, nakayuko. Tinitigan siya ni Adrian. Matagal. Tila binabasa nito ang kaluluwa niya. Nakita ni Adrian kung paano protektahan ni Lyra ang mga anak niya kanina. Kung paano siya humarang sa harap ni Monique na parang isang inahing leon, kahit na alam niyang dehado siya. Sa loob ng 3 taon, mula nang mamatay ang asawa niya, wala pang gumawa nun para sa mga anak niya. Kahit si Monique, lalo na si Monique. Bumaling si Adrian sa head of security. Paalisin ang lahat ng bisita sa hallway na ito. Ngayon na. Nagsipulasan ng mga usisero. Naiwan si Lyra, si Adrian, si Monique, at ang 3 bata. "Adrian, honey, I can explain." Nagsimulang magdrama si Monique. Pilit pinapalambot ang boses. "Nasaktan lang ako kaya ko nasisi ang babaeng yan. You know how stressed I am with the wedding planning." Hindi siya pinansin ni Adrian. Humarap siya kay Lyra. "Sumunod ka sa akin sa library." Utos ni Adrian. Ang boses niya ay seryoso. Hindi mababasa ang iniisip. "Ngayon din." "Pipo?" Nauutal na tanong ni Lyra. "Sir, kung tungkol po ito sa trabaho ko, aalis na lang po ako." "Pasensya na po sa gulo." "Hindi ka aalis," sabi ni Adrian habang naglalakad palabas ng pinto. Huminto siya sandali at lumingon. Ang kanyang mga mata ay may halong pagdududa. Pero nandoon din ang isang matinding pangangailangan. "Hindi mo iiwan ang mga anak ko ngayong gabi." Naiwan si Lyra na nakatayo. Gulong-gulo ang isip. Tumingin siya kay Monique. Ang mukha ni Monique ay hindi na maipinta. Ang gulat ay napalitan ng isang matinding puot.
Lumapit ito kay Lyra at sa pagkakataong ito, binulong niya ang totoong nasa isip niya. Hindi pa tayo tapos, Yaya. Bulong ni Monique. Ang boses ay parang ahas. Nagkamali ka ng binangga. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang gabing ito hanggang sa huling hininga mo. Tumalikod si Monique at padabog na lumabas. Napatingin ulit si Lyra sa mga bata. Si Mateo, si Bella at si Lucas. Nakatingin pa rin sila sa kanya. Pero sa unang pagkakataon, si Mateo, ang batang may pasa sa braso, ay dahan-dahang tumango sa kanya. Isang maliit na tango. At sa sandaling iyon, alam ni Lyra na kahit anong mangyari sa library, kahit anong banta ni Monique, hindi niya pwedeng iwanan ang mga batang ito. Huminga ng malalim si Lyra, inayos ang kanyang gusot na uniforme, at humakbang palabas para sundan si Adrian. Mabigat ang hangin sa loob ng library. Amoy luma ang mga libro at amoy tabako, pero nangingibabaw ang amoy ng kapangyarihan. Nakaupo si Adrian Vergara sa likod ng isang malawak na mahogany desk. Sa liwanag ng lampshade, mukha siyang hari na pagod sa kanyang trono. Nakatayo si Lyra sa harap ng mesa, pinagpapawisan ng kanyang mga palad. Gusto na sana niyang umuwi para bantayan ang nanay niya sa ospital, pero hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya. Wala pang naglalakas loob na sumagot kay Monique ng ganon. Basag ni Adrian sa katahimikan. Hindi siya nakatingin kay Lyra. Abala siya sa pagbuhos ng whiskey sa baso. Pasensya na po, Sir Adrian. Mahina, pero buong sagot ni Lyra. Pero hindi ko po kayang manood lang habang sinasaktan ng isang bata. Kahit fiancé niyo pa po ang gumawa. Tumigil ang kamay ni Adrian sa ere. Tumingala siya at tinitigan si Lyra. Alam ko. Napakurap si Lyra. Po? Alam ko ang ugali ni Monique. Buntong hininga ni Adrian. Ininom niya ang alak ng isahan. Pero kailangan ng mga bata ng ina. At kailangan ng pamilyang ito ng ayos, image. Alam mo naman siguro kung paano gumalaw ang mundo namin. Natahimik si Lyra. Oo, alam niya. Ang mundo ng mayayaman ay puno ng plastik na ngiti at bulok na sikreto. Pero hindi kita pinapunta dito para pag-usapan ang love life ko. Pagpapatuloy ni Adrian. Sumandal siya sa upuan at prenteng tiningnan si Lyra. Kailangan ko ng tulong at sa nakita ko kanina, mukhang ikaw ang kailangan ko. Kumunot ang noo ni Lyra. Sir, server lang po ako sa catering. I need a night nanny, diretsong sabi ni Adrian. Vampire shift. Mula alas 8 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, ang trabaho mo lang ay bantayan ng triplets habang natutulog sila. Bantayan habang natutulog? Takang tanong ni Lyra. Bakit po? May sakit po ba sila? Nag-iba ang ekspresyon ni Adrian. Dumaan ang lungkot sa mga mata niya. May night terror sila, sagot ni Adrian. Madalas silang magising na sumisigaw, umiiyak, nanginginig. Walang yayang tumatagal dahil hindi sila makatulog. At si Monique, let's just say hindi siya sanay sa puyatan. Napahawak si Lyra sa laylayan ng kanyang uniforme. Night terrors? Naalala niya ang takot sa mata ni Mateo kanina. Hindi iyon night terror. Iyon ay takot sa totoong tao. Babayaran kita ng triple sa sweldo mo sa catering. Alok ni Adrian nang makitang nag-aalinlangan si Lyra. Plus allowance para sa... Narinig ko sa agency mo na may sakit ang nanay mo? Natigilan si Lyra. Ang nanay niya. Ang dialysis bukas. Ang mga gamot na wala pa silang pambili. Ito na ang sagot sa mga dasal niya. Pero kapalit nito ay ang pagpasok sa lungga ng isang ahas na nagngangalang Monique. Naalala niya ang higpit ng hawak ni Mateo sa braso niya kanina. Ang munting pagtango nito. Tinatanggap ko po, sir. Desididong sagot ni Lyra. Para sa nanay ko at para sa mga bata. Tumango si Adrian. Walang nangiti pero parang nabawasan ang bigat sa balikat niya. Pwede kang magsimula ngayon. May extra uniform sa quarters. Si Manang Ising na ang bahala sa kontrata bukas. Lumabas si Lyra ng library na parang lumulutang. Triple ang sweldo.
Ligtas na ang nanay niya sa susunod na buwan, pero bago pa siya makahakbang palayo sa pinto, isang anino ang humarang sa kanya. Si Monique. Nakapalit na ito ng damit. Naka-silk robe na ito ngayon, hawak ang isang baso ng wine, nakasandal ito sa pader nag-aabang. So, panimula ni Monique, ang boses ay matamis, pero nakakalason. Ikaw ang bagong paborito? Trabaho lang po ito, ma'am. Sagot ni Lyra. Pinilit na huwag ipakita ang kaba. Inalok ako ni Sir Adrian na magbantay sa mga bata sa gabi. Humakbang palapit si Monique. Sobrang lapit na naaamoy ni Lyra ang alak sa hininga nito. Makinig ka, babae. Bulong ni Monique sa tenga ni Lyra. Alam ko kung bakit ka nandito. Mukha kang pera. Desperada. Hindi sumagot si Lyra. Hayaan kitang maglaro ng bahay-bahayan pansamantala. Patuloy ni Monique. Hinawakan niya ang isang hibla ng buhok ni Lyra at nandidiring binitawan ito. Pero tandaan mo ito. Ang mansyon na ito ay teritoryo ko. Si Adrian ay akin. At ang mga batang yon, wala silang kwenta sa akin kundi palamuti. Kaya huwag kang mag-feeling na may mababago ka. Ngumiti si Monique ng malademonyo. Isang maling galaw mo lang. Sisiguraduhin kong sa kulungan ng bagsak mo at sa sementeryo ang bagsak ng nanay mo. Umalis si Monique na humahalakhak ng mahina. Naiwan si Lyra na nanginginig ang mga tuhod. Gusto niyang tumakbo paalis. Gusto niyang bawiin ang oo niya kay Adrian. Pero naisip niya ang nanay niya at naisip niya ang mga pasang nakita niya kanina. Huminga siya ng malalim. Kaya mo to, Lyra. Bulong niya sa sarili. Umakyat siya sa nursery. 11:00 na ng gabi. Tahimik ang buong bahay. Sa labas, nagsisimula ng kumulog. May bagyong paparating. Ang mga kidlat ay gumuguhit sa langit. Nagbibigay ng panandali ang liwanag sa madilim na kwarto ng mga bata. Pumasok si Lyra sa nursery. 3 ang kama. Sina Mateo, Bella at Lucas ay nakahiga ng tuwid na tuwid. Nakakumot hanggang leeg. Lumapit si Lyra sa kama ni Bella. Ang ganda ng bata. Mahaba ang pilik mata. Pero napakaputi ng balat nito, halos wala ng kulay. Bella? Bulong ni Lyra. Walang sagot. Biglang kumulog ng napakalakas. Boom! Yumanig ang mga bintana ng kwarto. Napatalon si Lyra sa gulat. Kinabahan siya na baka magising ang mga bata at mag-iyakan. Gaya ng sabi ni Adrian na may night terrors ang mga ito. Inantay niyang may gumalaw, may umungol, may umiyak. Pero wala. Katahimikan. Nakatingin si Lyra sa 3 bata. Ni hindi man lang sila kumurap. Ni hindi nagbago ang bilis ng paghinga nila. Kakaiba. Kahit gaano kahimbing ang tulog ng bata. Kapag ganun kalakas ang kulog, dapat may reaksyon. Gagalaw ng kaunti. Magugulat. Lumapit si Lyra kay Mateo. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig. At sobrang lamya. Parang manika na walang buto. Itinaas ni Lyra ang kamay ni Mateo at dahan-dahang binitawan. Bumagsak ito sa kama nang walang resistensya. Parang isang laruang pinagsawaan. Sinubukan niyang muli sa kabilang kamay ni Mateo. Ganoon pa rin. Walang buhay. Kinapa niya ang pulso sa leeg ng bata. Naroon. Mahina, pero naroon. Masyadong mabagal para sa isang bata. Ang paghinga nito ay mababaw. Halos hindi gumagalaw ang dibdib. Hindi ito night terrors. Bilang isang dating nurse, alam ni Lyra ang pagkakaiba. Ang mga batang may night terror ay balisa matulog, madalas gumalaw, at pawisan. Ang 3 batang ito ay kabaliktaran. Ang tulog nila ay sobrang lalim. Hindi normal. Para silang pinatulog ng gamot. Dahan-dahan siyang tumayo. Pinipigilan ang sariling magpanik. Tiningnan niya ang paligid ng kwarto. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng bintana, may 3 bote ng gatas. Hindi pa ubos lahat. Lumapit si Lyra. May natira pang kaunti sa bote ni Bella. Kinuha niya ito. Inamoy. Amoy gatas lang naman. Pero may bumabagabag sa kanya. May mali.
Ramdam niya sa kaibuturan ng kanyang pagiging ina at pagiging nurse na may mali. Tumingin siya sa mga bata, pagkatapos ay sa bote ulit. Ginawa niya ang isang bagay na hindi dapat. Itinaas niya ang bote at pinatak niya ang isang patak ng gatas sa kanyang daliri. Tinikman niya. Sa una, lasang gatas lang, matamis-tamis. Pero pagkalunok niya, may naiwang pait sa dulo ng kanyang dila. Isang kemikal na pait. Kinilabutan si Lyra. May gamot sa gatas, sigurado siya. Sino ang nagtimpla nito? Sino ang huling nagpakain sa mga bata bago sila matulog? Biglang bumukas ang pinto. Ay, kabayo! Gulat na sigaw ng isang matandang babae. Si Manang Ising, ang mayordoma, na may dalang isang tray ng mainit na tsaa at cookies. Mabilis na ibinaba ni Lyra ang bote ng gatas, pinunasan ng kanyang bibig, at pilit ng ngumiti. Naku, Manang, ginulat niyo po ako. Pasensya ka na, Hija, sabi ni Manang Ising, inilapag ang tray sa mesa. Pinadadalhan ka ni Sir Adrian ng merienda. Baka daw antukin ka sa unang gabi mo. Salamat po, sabi ni Lyra, pero ang isip niya ay lumilipad. Kumusta naman ang mga alaga mo? Tanong ni Manang Ising habang inaayos ang kumot ni Lucas. Mahimbing ba ang tulog? Nako, madalas kasi pagsapit ng hating gabi, sabay-sabay yang mga yan magwawala. Parang may nakikita. Mahimbing po, sagot ni Lyra. Pinagmamasdan ang reaksyon ng matanda. Sobrang himbing po, parang hindi na nga po nagising sa kulog kanina. Tumango si Manang Ising. Mabuti naman kung ganon. Mabisa siguro ang bagong vitamins na binibigay ni Ma'am Monique. Pampakalma daw yun, sabi niya. Natigilan si Lyra. V-vitamins po? Si Ma'am Monique po ang nagpapainom? Oo, Hija. Siya na ang gumagawa niyan gabi-gabi. Tinitimpla niya sa huling gatas ng mga bata bago matulog. Masyadong maalaga ang magiging madami natin, ano? Sabi ni Manang Ising na may ngiti. O sige, iiwan na kita. Tawagin mo lang ako sa intercom kung may kailangan ka. Lumabas si Manang Ising. Isinara ang pinto ng dahan-dahan. Naiwan si Lyra sa katahimikan, pero ang isip niya ay sobrang ingay. Si Monique. Si Monique ang nagtitimpla ng gatas. Vitamins pampakalma? Walang ganung vitamins. Ang tawag doon ay sedative. Gamot pampatulog. Bakit niya gagawin yun? Para hindi siya maistorbo sa gabi? Para mapaniwala si Adrian na kailangan ng mga bata ng matatag na ina na tulad niya? Napatingin si Lyra sa maliit na basurahan sa ilalim ng mesa. May kung anong kumintab doon. Isang piraso ng foil. Nanginginig ang kamay, kinuha niya ang basurahan. Sa ilalim ng mga ginamit na tissue, may isang blister pack ng gamot. Walang laman. May nakasulat na brand name, pero hindi pamilyar kay Lyra. Pero malinaw ang nakasulat sa ilalim. Prescription required, not for pediatric use. Hindi para sa bata. Nanlamig ang buong katawan ni Lyra. Hinawakan niya ng mahigpit ang pakete ng gamot. Ito na ang ebidensya. Pero anong gagawin niya dito? Sino ang paniniwalaan siya? Ang hamak na server at bagong yaya o ang maganda, mayaman at mapagkakatiwalaang fiancé ng bilyonaryo? Tumingin si Lyra sa tatlong anghel na natutulog sa kanilang mga kama. Hindi sila natutulog, nilalason sila. At sa gabing iyon, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, nangako si Lyra sa sarili niya. Hindi siya nandito para lang sa sweldo. Hindi na para sa nanay niya lang. Nandito siya para sa tatlong batang ito. At kahit anong mangyari, ililigtas niya sila. Kinaumagahan, sinubukan ni Lyra na ituring na normal ang lahat. Pero walang normal sa mansyon ng mga Vergara. Alas 6 ng umaga, ginising niya ang triplets. Walang reklamong bumangon ang mga ito. Walang antok na pag-uunat o paghikab. Para silang mga robot na sumunod lang sa utos. Habang pinapaliguan niya si Bella, napansin ni Lyra na nakatitig lang ito sa kawalan. Hindi ito naglalaro sa bula ng sabon. Hindi ito kumakanta. Habang sinusubuan niya ng almusal si Lucas,
Kailangan pa niyang idikit ang kutsara sa bibig nito bago ito bumukas. Nguya lang ito ng nguya, walang gana, walang reaksyon, kahit natapunan ng pagkain ng damit nito. Pero ang pinakamatindi ay si Mateo. Nakatitig lang ito sa kanyang plato ng pagkain. Hindi gumagalaw. "Mateo anak, kain na." Malambing na sabi ni Lira, inilapit ang kutsara sa kanya. Umiling si Mateo ng bahagya. "Masarap to oh, hotdog at itlog." Pag-engganyo ni Lira, muling umiling si Mateo. Ang mga mata niya ay walang kislap, parang mga matang pagod na pagod nang makakita ng mundo. Mga matang walang luha, dahil marahil naubos na ang lahat ng yon sa mga gabing walang nakakarinig. Naramdaman ni Lira ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, ang kirot ng pagiging isang inang walang magawa. "Sige, kung ayaw mo, okay lang," sabi ni Lira. Hindi niya ito pinilit. Umupo siya sa tabi nito at sinimulang himasin ang likod ng bata. "Alam mo ba," panimula ni Lira, "noong kasing edad mo ang baby ko, paborito niyang kantahan ko siya." Walang reaksyon si Mateo, pero hindi umalis si Lira. "Hindi ako magaling kumanta." Pagpapatuloy niya, "Sintonado pa nga ako." Pero kapag naririnig niya ang boses ko, ngumingiti siya. Isang munting alaala ang pumasok sa isip ni Lira. Ang nangiti ng kanyang munting anghel, ang init ng yakap nito. Hindi niya napigilan ang sarili. Nagsimula siyang maghum ng isang himig. Isang kantang pampatulog na kinakanta sa kanya ng nanay niya noong bata pa siya. Maya-maya, lumabas na rin ang mga salita sa kanyang bibig, mahina at nanginginig. Himbing na, "Aking mahal, nandito lang si nanay, di ka iiwan. Ang bukas ay darating, may bagong araw. Lahat ng sakit, lilipas din." Paulit-ulit lang niyang kinanta ang mga linyang yon. Simple lang, pero puno ng pangako at pagmamahal. Hindi niya namalayan, nakatingin na pala sa kanya sina Bella at Lucas. Huminto sila sa pagkain, nakikinig. Patuloy si Lira sa pagkanta. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinahayaan ang sarili na bumalik sa nakaraan, sa mga sandaling masaya pa siya. Bigla, may naramdaman siyang humawak sa laylayan ng kanyang damit. Napamulat si Lira. Si Bella. Bumaba ito mula sa upuan nito at lumapit sa kanya. Ang isang kamay nito ay nakakapit sa damit niya. Mahina lang, pero nakakapit. Pagkatapos, may naramdaman siya sa kanyang kamay. Isang bagay na mainit at basa. Napatingin si Lira sa kanyang kamay na nakapatong sa kamay ni Mateo. Isang butil ng luha ang pumatak dito. Nanggaling ito sa mga mata ni Mateo. Hindi siya humihikbi, hindi siya gumagalaw, pero tuloy-tuloy ang agos ng luha mula sa kanyang mga mata. Mga luhang matagal na niyang itinatago. Mga luhang ngayon lang nakahanap ng daan palabas. Para kay Lira, ang mga luhang iyon ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Mateo. Isang marang pagpisil na nagsasabing, "Naririnig kita. Nandito ako." Bumaba na rin si Lucas sa kanyang upuan at lumapit. Hindi ito nagsalita. Sumiksik lang ito sa pagitan ni Lira at ni Bella na para bang naghahanap ng init sa malamig na umaga. Sa sandaling iyon, sa gitna ng malawak na dining hall ng mga Vergara, nabuo ang isang munting bilog ng pag-asa, si Lira at ang tatlong bata. Hindi sila magkakadugo, pero sa mga sandaling iyon, sila ay iisang pamilya, pinagbuklod ng kalungkutan at ng isang kantang sintonado pero puno ng pagmamahal. Hindi nila namalayan, sa may pintuan ng dining hall, nakatayo si Adrian. Kakarating lang niya mula sa kanyang morning jog, pawisan at nakasuot ng gym clothes. Papasok sana siya para uminom ng kape nang makita niya ang eksena. Huminto siya. Ito ang unang beses sa loob ng 3 taon na nakita niyang magkakalapit ang kanyang mga anak sa isang tao. Ito ang unang beses na nakita niyang may emosyon sa mga mata ni Mateo. Naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Isang halo ng saya dahil sa nakikita niya.
at ng matinding guilt dahil hindi siya ang gumagawa nito para sa mga anak niya. Tumikhim siya para ipaalam na naroon siya. Parang mga usa na nakakita ng headlight ng sasakyan, sabay-sabay na natigilan ang mga bata. Agad na bumitaw si Bella sa damit ni Lyra. Umatras si Lucas at si Mateo. Mabilis na pinunasan ang kanyang mga luha na para bang yon ay isang krimen. Bumalik sila sa pagiging mga manika. Tahimik, walang emosyon. Nasaktan si Lyra para sa kanila. Ang takot pala ay napakalalim na nakatanim sa kanilang mga puso. "Good morning, sir," bati ni Lyra. Tumayo at inayos ang sarili. "Anong nangyayari dito?" tanong ni Adrian. Ang boses ay malumanay. Lumapit siya sa mesa. "Nagkakantahan lang po kami, sir," simpleng sagot ni Lyra. Hindi niya gustong ipahiya ang mga bata. Tumingin si Adrian kay Mateo. Nakita niya ang pamumula sa mga mata nito. Tumingin siya kay Lyra. Sa mga mata ni Lyra, nakikita niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa bahay na ito. Sinseridad. Tumangulang si Adrian. "Ituloy niyo lang. Mukhang maganda ang epekto sa kanila." Umalis si Adrian, dala ang kanyang kape. Pero naiwan sa isip niya ang imahe ng babaeng umaawit para sa kanyang mga anak. Nang matapos ang shift ni Lyra, alam niyang hindi sapat ang koneksyon na nabuo niya sa mga bata. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya bago siya gumawa ng anumang hakbang. Ang blister pack ay pwede pa ring itanggi ni Monique. Habang pababa siya ng hagdan mula sa second floor, dumaan siya sa tapat ng master's bedroom. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip si Lyra. Papasok ang isang kasambahay na may dalang vacuum cleaner. Ito na ang pagkakataon niya. Nagkunwari siyang may hinahanap sa kanyang bag. Hinintay niyang makapasok ang kasambahay at simulan ang pagva-vacuum. Ang ingay ng makina ay sapat na para hindi marinig ang kanyang pagpasok. Mabilis, tahimik at nanginginig ang mga tuhod, pumasok si Lyra sa walk-in closet ni Monique. Ang lugar ay parang isang butik. Daan-daang sapatos, bag at damit. Pero hindi yon ang hinahanap ni Lyra. Ang hinahanap niya ay kung saan itatago ng isang babaeng tulad ni Monique ang kanyang maruming sikreto. Binuksan niya ang isang drawer ng vanity table, puno ng makeup. Binuksan niya ang isang jewelry box, puno ng kumikinang na bato. Nasaan? Nasaan yon? Napatingin siya sa isang maliit na estante na puno ng mga mamahaling clutch bag, mga bag na ginagamit lang sa gabi, sa mga party. Kinuha niya ang isa, isang itim na bag na gawa sa balat ng ahas. Binuksan niya. Walang laman. Kinuha niya ang isa pa, isang silver na kumikinang, puro lipstick at isang maliit na salamin. Kinakabahan na si Lyra. Baka mahuli siya. Isa na lang. Isang maliit na velvet pouch sa pinakasulok. Hindi gaanong kapansin-pansin. Kinuha niya ito. Mas mabigat ito kaysa sa inaasahan niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawstring. Ang laman ay hindi alahas. Isang bote. Isang maliit, brown na bote na walang label. Binuksan ni Lyra ang takip. Inamoy niya. Isang matapang na amoy. Amoy chemical. Amoy gamot na pampatulog pero mas matindi. Ito ang amoy na nag-iiwan ng pait sa dulo ng dila. Kinilabutan siya. Ito na yon. Ito ang purong likido na inihahalo ni Monique sa gatas ng mga bata. Pero may isa pang bagay sa loob ng pouch. Isang nakatuping papel. Reseta. Nakasulat ang pangalan ng gamot. Zolpidem Concentrate. Isang napakatapang na uri ng sleeping aid. Sa baba, nakasulat ang pangalan ng pasyente. Hindi Monique Ramos. Ang nakasulat ay Carmela Vergara. Ang pangalan ng yumaong asawa ni Adrian. Napakunot ang noo ni Lyra. Bakit nasa kay Monique ang reseta ng patay ng asawa ni Adrian at bakit may petsa ito na 2 linggo pa lang ang nakalipas? Imposible. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kamay, pinikturan niya ang reseta at ang bote ng gamot. Pagkatapos,
May narinig siyang mga yabag papalapit sa pinto ng kwarto. Mabilis! Ibinulsa niya ang kanyang cellphone, isinara niya ang pouch at ibinalik sa eksaktong pwesto nito. Kasabay ng pagbukas ng pinto ng walk-in closet ay ang mabilis na pagtalon ni Lyra sa likod ng isang mahabang hilera ng mga nakasabit na gown. Nagtago siya doon, pinipigil ang kanyang paghinga. Ang puso niya ay parang lalabas sa kanyang dibdib. Pumasok si Monique. Humuhuni-huni pa ito habang pumipili ng damit. Kinuha nito ang isang dilaw na bestida at iniharap sa salamin. Perfect for my lunch with the girls, sabi nito sa sarili. Pagkatapos, parang may naalala ito. Lumakad ito papunta sa estante ng mga clutch bag. Diretso sa kinaroroonan ng velvet pouch. Kinuha ito ni Monique. Binuksan. Tiningnan ang laman. Nakahinga ng maluwag si Lyra. Akala niya ay tapos na. Pero hindi. Hinawakan ni Monique ang pouch at inamoy ito. Biglang nawala ang nangiti sa kanyang mukha. Tumaas ang kanyang kilay. Bakit amoy? Yaya. Bulong ni Monique sa sarili. Ang boses ay puno ng hinala. Bakit amoy murang pabango? Mula sa pinagtataguan niya, nanigas si Lyra. Naalala niya ang cologne na isinpray niya kaninang umaga bago pumasok sa trabaho. Isang murang cologne na binili niya sa bangketa. Dahan-dahang lumingon si Monique. Ang kanyang mga mata ay parang radar. Sinusuri ang bawat sulok ng kanyang malawak na closet. Tumigil ang tingin nito sa hilera ng mga gown kung saan nagtatago si Lyra. Isang ngisi ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Monique. Isang ngising nakakakilabot. Alam kong nandyan ka, sabi ni Monique. Ang boses ay kalmado, pero nakakatakot. Lumabas ka na, daga. Laro tayo. Parang yelo ang gumapang sa likod ni Lyra. Ang boses ni Monique ay parang kalmot ng pusa. Kalmado sa pandinig pero nag-iiwan ng sugat. Lumabas ka na, daga. Laro tayo. Hindi humihinga si Lyra. Nakatago sa likod ng mga mabibigat na gown. Ang tanging naririnig niya ay ang dumadagundong na tibok ng kanyang sariling puso. Isang maling galaw, isang maliit na kaluskos lang, at tapos na siya. Narinig niya ang dahan-dahang mga yabag ni Monique palapit sa hilera ng mga damit. Papalapit. Papalapit. Naramdaman ni Lyra ang paggalaw ng mga gown. Hahawiin na ni Monique ang mga ito. Napapikit siya ng mariin, handa na sa sigaw, sa sampal, sa kahit anong gagawin sa kanya. Ma'am Monique! Isang boses mula sa labas ng closet ang pumutol sa sandali. Isang katulong. Huminto ang paggalaw. Ano? Inis na sagot ni Monique. Ang boses ay bumalik sa pagiging mataray na amo. Ma'am, pasensya na po sa abala, sabi ng katulong mula sa pinto. Tatanong ko lang po kung aling sapatos ang ipapolish ko para sa charity ball sa Sabado. Yung Jimmy Choo po ba o yung Louboutin? Isang mahabang katahimikan. Narinig ni Lyra ang pagbuntong hininga ni Monique. Isang tunog ng matinding pagkainis dahil naistorbo ang kanyang laro. Are you stupid? Mataray na sagot ni Monique. Siyempre yung bago. Yung kakadeliver lang kahapon. Bakit kailangan mo pang itanong yan? Get out of my sight. Yes ma'am. Sorry po ma'am. Narinig ni Lyra ang mabilis na mga yabag ng katulong palayo. Ang atensyon ni Monique ay naiba. Sa halip na hanapin si Lyra, naglakad ito palabas ng closet marahil para siguruhing tama ang gagawin ng katulong. Ito na. Ito na ang pagkakataon ni Lyra. Parang isang anino. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa likod ng mga gown. Walang tunog. Bawat hakbang ay maingat na pinakikiramdaman. Sinilip niya ang kwarto. Nakatalikod si Monique, nakatingin sa may pinto. Mabilis pero walang ingay, lumabas si Lyra ng kwarto. Naglakad siya ng mabilis sa pasilyo, hindi lumingon. Pagdating niya sa hagdanan ng mga katulong, doon na siya nagsimulang tumakbo. Hingal na hingal siyang huminto sa may hardin. Sumandal siya sa isang puno, habol ang hininga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Hawak niya ang ebidensya sa kanyang cellphone, ang reseta.
ang bote, pero alam niyang kulang pa ito. Kailangan niya ng isang taong kakampi sa kanya sa loob ng bahay na ito. Ang tanging tao na naisip niya ay si Mateo, ang head butler. Siya ang pinakamatagal na sa mansyon. Nakita niya ang paglaki ng mga bata. Siguradong may malasakit siya sa kanila. Nakita ni Lyra si Mateo na nagdidilig ng mga rosas sa kabilang dulo ng hardin. Nilakasan niya ang kanyang loob at nilapitan ito. "Manong Mateo," panimula ni Lyra. Tumingin lang sa kanya ang matanda. Ang mukha ay seryoso, gaya ng dati. Itinuloy nito ang pagdidilig. "Manonong, may kailangan po akong sabihin sa inyo. Tungkol po ito sa mga bata." Pagpapatuloy ni Lyra, nilakasan ng boses. "Sa tingin ko po, may naglalagay ng gamot sa..." "Hiha!" Putol ni Mateo sa kanya. Hindi pa rin tumitingin. Ang boses nito ay malamig. 6 na yaya na ang dumaan sa mga batang yan sa loob ng 1 taon. Lahat sila, may kanya-kanyang reklamo, may kanya-kanyang teorya. "Pero Manong, may ebidensya po ako," giit ni Lyra. "Gawin mo lang ang trabaho mo," sabi ni Mateo. Sa wakas ay humarap ito sa kanya. Ang mga mata ay walang emosyon. "Binabayaran ka para mag-alaga, hindi para mag-imbestiga. Huwag mong problemahin ang problema ng iba." Tumalikod si Mateo at naglakad palayo. Iniwan si Lyra na nakatayo doon, gulat at bigo. Pati ba naman si Mateo? Bakit ayaw niyang makinig? Ganoon ba katindi ang takot ng lahat kay Monique? Bumalik si Lyra sa kanyang trabaho na mabigat ang dibdib. Pakiramdam niya, siya lang mag-isa sa laban na ito. Kinagabihan, habang pinapatulog niya ang mga bata, narinig niya silang tumawa sa unang pagkakataon. Naglaro sila ng hide and seek gamit ang kumot. Isang simpleng laro, pero para sa mga batang laging tila na sa ibang mundo, ang tunog ng kanilang halakhak ay parang musika sa tenga ni Lyra. "Ang saya niyo yata?" Isang boses ang nagpatigil sa kanila. Si Adrian, nakatayo sa may pinto, may maliit na ngiti sa labi. "Daddy!" Sabay-sabay na sabi ng mga bata. Pero hindi sila tumakbo para yakapin ito. Nanatili sila sa tabi ni Lyra. Pumasok si Adrian at umupo sa sahig kasama nila. "Salamat, Lyra," sabi ni Adrian, nakatingin sa kanya. "Sa loob ng maraming taon, ngayon ko lang ulit sila naririnig tumawa ng ganito." "Wala po yun, sir. Mga bata po talaga. Kailangan lang ng konting laro," sagot ni Lyra. Nagkwentuhan sila. Tungkol sa mga bata. Tungkol sa paborito nilang pagkain. Tungkol sa mga bagay na nagpapasaya sa kanila. At habang nag-uusap sila, nakita ni Lyra ang ibang side ni Adrian, ang side ng isang amang nangungulila at nag-aalala. Nakita naman ni Adrian ang side ni Lyra na puno ng kalinga at pag-unawa. "Lyra," sabi ni Adrian bago umalis, "pwede ba kitang imbitahan mag-dinner bukas ng gabi? Hindi sa main dining hall, sa veranda. Gusto ko lang magpasalamat ng maayos." Nag-alinlangan si Lyra. Naalala niya ang banta ni Monique. Pero naisip din niya, baka ito na ang pagkakataon niyang sabihin ang totoo kay Adrian sa isang lugar na kalmado kung saan silang dalawa lang ang nag-uusap. "Sige po, sir," sagot niya. Kinabukasan, natuloy ang dinner. Inihanda ni Manang Ising ang isang maliit na mesa para sa dalawa sa veranda na may tanawin ng buong syudad. May kandila pa. Kinakabahan si Lyra. Suot niya ang pinakamatinong bestida na dala niya. Simple lang, pero malinis. "You look nice," bati ni Adrian. Hindi na siya nakasuit. Naka-polo shirt lang ito, mas mukha siyang relax. Naging magaan ang kanilang usapan. Nagtanong si Adrian tungkol sa nanay niya. Naikwento ni Lyra ang buhay niya sa probinsya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lyra na kinakausap siya bilang isang tao, hindi bilang isang katulong. "Salamat talaga sa lahat, Lyra," sabi ni Adrian. "Binago mo ang bahay na ito." Ito na ang pagkakataon. Huminga ng malalim si Lyra. "Sir Adrian, may mahalaga po sana akong sasabihin," panimula niya.
Tungkol po ito sa totoong dahilan kung bakit laging inaantok at matamlay ang mga bata. Kumunot ang noo ni Adrian. Anong ibig mong sabihin? Bago pa makasagot si Lyra. Oh, nandito lang pala kayo. Isang boses na matamis, pero puno ng yelo ang pumutol sa kanila. Dumating si Monique. Nakasuot ng isang napakagandang itim na gown. Mukha siyang reyna. May dala siyang 2 baso ng champagne. Honey, kanina pa kita hinahanap, sabi ni Monique. Lumapit at humalik sa pisngi ni Adrian. Hindi niya tiningnan si Lyra. May inihanda akong special dinner para sa atin sa dining hall. Monique, nag-uusap kami ni Lyra. Medyo inis na, sabi ni Adrian. Oh, I see, sabi ni Monique. Sa wakas ay tumingin siya kay Lyra. Isang tingin na nang mamaliit. Nagpapasalamat ka lang pala sa yaya. Don't worry. Ako na ang magbibigay ng bonus niya. Pwede ka nang bumalik sa trabaho mo, Lyra. Tapos na ang break time mo. Ang paraan ng pagkakasabi niya ay malinaw. Isa kang utusan. Hindi ka nabibilang dito. Nawala lahat ng lakas ng loob ni Lyra. Paano niya sasabihin nung ngayon ang katotohanan sa harap ng babaeng ito? Tumayo si Lyra. Sige po, sir, ma'am. Akyat na po ako sa nursery. Habang naglalakad siya palayo, narinig niya ang bulong ni Monique kay Adrian. Really, Adrian? Kumakain kang kasabay ng katulong? What will people say? Nakarating si Lyra sa kanyang maliit na kwarto sa servants' quarters na bagsak ang balikat. Talo na naman siya. Umupo siya sa gilid ng kama at kinuha ang kanyang cellphone. Kailangan niyang tingnan ulit ang ebidensya. Kailangan niyang ipaalala sa sarili niya kung bakit niya kailangang lumaban. Binuksan niya ang gallery. Hinanap niya ang folder kung saan niya itinago ang mga litrato. Picture sa evidence. Pinindot niya ito. Pero ang bumungad sa kanya ay isang mensahe. This folder is empty. Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Paano? Paanong nawala? Sinubukan niya ulit, empty. Wala na. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Isang text message mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito. Hindi ito salita. Isa itong litrato. Isang litrato ng nanay niya, mahimbing na natutulog sa kama nito sa ospital. Kinuha ang litrato mula sa malapitan, mula sa loob mismo ng kwarto. Kasunod ng litrato, isa pang text message ang dumating. 5 salita lang. Pero sapat na yon para manlamig ang buong kaluluwa ni Lyra. Subukan mong magsumbong ulit. Nakaupo si Monique sa kanyang vanity mirror, pinagmamasdan ang sariling refleksyon. Perpekto. Walang gusot sa kanyang damit. Walang maling hibla ng buhok. Pero sa likod ng perpektong imahe na yon, isang bagyo ng galit ang nag-aalimpuyo. Ang babaeng yon. Ang hamak na yaya. Ang dinner sa beranda kagabi, ang huling patak. Ang paraan ng pagtingin ni Adrian kay Lyra, isang tingin na may halong paghanga at interes, ay isang tingin na hindi pa ibinibigay ni Adrian sa kanya kailanman. Tinikman ni Lyra, hindi lang ang pagkain ni Adrian, kundi ang atensyon na para lamang dapat sa kanya. Oras na para bunutin ang damo. Bulong ni Monique sa kanyang refleksyon, isang mapanganib ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tumayo siya at lumakad papunta sa kanyang safe na nakatago sa likod ng isang painting. Binuksan niya ito. Sa loob, sa tabi ng mga alahas at papeles, may 2 bagay siyang kinuha. Ang una ay ang perlas na kwintas na regalo sa kanya ni Adrian noong unang anibersaryo nila. Isang kwintas na isinuot niya minsan at isinuka dahil masyadong simple para sa kanya. Ang pangalawa ay isang maliit na bote na may lamang malinaw na likido. Hindi ito lason. Isa itong high-grade laxative. Walang amoy, walang lasa, at mabilis ang epekto. Sapat lang para magdulot ng matinding pananakit ng tiyan at pagsusuka. Sapat lang para magdulot ng gulo. Ngumiti si Monique. Ang plano ay simple. Ang sakit, ang akusasyon, at ang ebidensyang magdidiin sa yaya magpakailanman.
You messed with the wrong woman, Lira Sarmiento. Sabi niya habang isinasara ang safe. Welcome to my world. POV Lira. Magdamag na hindi nakatulog si Lira. Ang litrato ng kanyang ina at ang text message ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Minamanmanan siya. Bawat galaw niya ay alam ni Monique. Ang pinakamasakit ay ang katotohanang idinamay na nito ang walang kalaban-laban niyang ina. Pumasok siya sa trabaho kinaumagahan na para siyang multo. Nawala ang tapang niya. Nawala ang pag-asa niyang may makikinig sa kanya. Ngayon, ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ng kanyang ina at kung paano siya aalis sa bahay na ito nang hindi napapahamak. Nagpatuloy ang araw. Pinakain niya ang mga bata. Naglaro sila ng tahimik. Pero bawat anino sa pasilyo, bawat kaluskos ng pinto ay nagpapatindig ng balahibo niya. Pakiramdam niya ay may mga matang nakatingin sa kanya mula sa lahat ng dako. Tanghalian. Gaya ng dati, si Lira ang nag-aabot ng pagkain sa mga bata. Si Manang Ising naman ang naghahanda ng pagkain para kay Adrian at Monique sa main dining hall. Lira, tawag ni Monique mula sa dining hall. Ang boses nito ay matamis na mas lalong nagpakaba kay Lira. Pwede mo bang dalhin dito yung pitcher ng juice? Mukhang nakalimutan ni Ising. Opo, ma'am. Kinuha ni Lira ang pitcher mula sa kusina at dinala sa dining hall. Habang naglalagay siya ng juice sa baso ni Adrian, sinadya ni Monique na ibangga ang siko nito sa kanya. Oops, sorry? Sabi ni Monique. Pero halatang sinadya, natapon ang kaunting juice sa mamahaling carpet. Naku, ang clumsy mo naman, sabi ni Monique. Tumataas ang boses. Linisin mo yan. Ngayon din. Pasensya na po, ma'am, sabi ni Lira. Kumuha ng tissue at lumuhod para punasan ang sahig. Habang nakayuko si Lira, mabilis na kumilos si Monique. Kinuha nito ang maliit na bote mula sa bulsa ng kanyang bestida, 2 patak sa baso ni Adrian, 3 patak sa sarili niyang baso. Pagkatapos ay mabilis niyang isinara ang bote at ibinalik sa bulsa. Lahat ng iyon ay nangyari sa loob lang ng 3 segundo. Nang tumayo si Lira, nakangiti na ulit si Monique. Okay, tapos na. Pwede ka nang bumalik sa mga bata. Bumalik si Lira sa nursery na mabigat ang pakiramdam. Hindi niya nakita ang ginawa ni Monique, pero ramdam niya ang masamang hangin. Makalipas ang 15 minuto, nagsimula ang gulo. Narinig ni Lira ang isang malakas na pagdaing mula sa baba. Adrian! Aray! Ang tiyan ko! Sigaw ni Monique. Sunod-sunod na sigawan. Mga yabag na nagtatakbuhan. Sumilip si Lira mula sa taas ng hagdan. Nakita niya si Adrian na namimilipit din sa sakit ng tiyan, nakahawak sa mesa. Si Monique naman ay nasa sahig na, umiiyak at parang hihimatayin. Anong nangyari? Sigaw ni Manang Ising na kararating lang mula sa hardin. Yung juice! Sabi ni Monique, humihingal. Pagkatapos naming inumin yung juice na dinala ng babaeng yan, sumakit ang tiyan namin. Napatingin ang lahat kay Lira na nasa taas ng hagdan. Nanlaki ang mga mata ni Lira. Hindi po. Wala po akong ginagawa. May lason ang pagkain. Sigaw ng isang security guard. Biglang bumukas ang isip ni Lira. Ang pagbangga. Ang pagyuko niya. Ito pala ang plano. Tawagan niyo ang pulis. Utos ni Monique, may gustong pumatay sa amin. I-check niyo ang mga gamit ng babaeng yan. Mabilis na umakyat ang 2 security guard. Pinalibutan nila si Lira. Sir, ma'am, wala po akong kasalanan. Maniwala po kayo. Pagmamakaawa ni Lira habang kinakaladkad siya pababa. Pero walang nakinig. Si Adrian ay abala sa pagsusuka sa banyo. Si Monique ay umiiyak sa mga braso ni Manang Ising, ang perpektong biktima. Dumating ang mga pulis. Sinimulan nilang halughugin ang lahat ng gamit ng mga katulong, lalo na ang mga gamit ni Lira. Ang maliit niyang bag. Binuksan ito. Ang laman, isang pitaka na may lamang 200 piso,
isang lumang cellphone at litrato ng nanay niya. Wala naman, sabi ng isang pulis. Nakahinga ng maluwag si Lyra. Tingnan niyo yung locker niya, sigaw ni Monique. Dinala nila si Lyra sa servants' quarters. Binuksan ng pulis ang kanyang maliit na locker. Ilang pirasong damit, sabon, shampoo. Wala rin dito, sabi ulit ng pulis. Imposible, git ni Monique. May tinatago yan. Teka, sabi ng isang guard ng mansyon, may dinukot ito mula sa ilalim ng mga damit ni Lyra. Ano to? Inabot niya ito sa pulis. Isang perlas na kwintas, kumikinang sa ilaw. Sandali, sabi ni Adrian, nakalalabas lang mula sa banyo. Namumutla pa. Kwintas yan ni Monique. Ninakaw niya, sigaw ni Monique. Itinuro si Lyra. Magnanakaw siya. At, teka, ano yang nasa bulsa ng uniform niya? Kinapa ng pulis ang bulsa sa uniforme ni Lyra. May isang maliit na bagay doon na matigas. Dinukot ito ng pulis. Isang maliit na bote. Kahawig ng bote ng gamot na nakita ni Lyra sa closet ni Monique. Pero may label ito na nakasulat kamay. Lason, daga. Bumagsak ang mundo ni Lyra. Hindi sa akin yan. Sigaw niya, ang mga luha ay bumubuhos na sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Pakanan niya lahat ng ito. Ma'am Monique, sabihin niyo ang totoo. Pero hindi nakatingin si Monique sa kanya. Nakayakap ito kay Adrian umiiyak. Honey, I'm so scared. Pinagtangkaan niya ang buhay natin at ninakawan pa ako. Lahat ng mata ay napunta kay Adrian, naghihintay ng kanyang hatol. Tumingin si Adrian kay Lyra. Walang galit sa mga mata niya. Walang awa. Ang nakita ni Lyra ay isang bagay na mas masakit pa. Disgust at matinding pagkadismaya. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang mga anak ko, sabi ni Adrian. Ang boses ay malamig at walang kabuhay-buhay. Pinapasok kita sa pamamahay ko. Pinakain, tinulungan. Umiling-iling siya, parang hindi makapaniwala. Umalis ka sa pamamahay ko, sabi ni Adrian. Tumalikod na ito. Ngayon din. Pero Sir Adrian, inosente po ako. Pakinggan niyo po ako. Pagmamakaawa ni Lyra, hinawakan na siya ng mga pulis sa magkabilang braso. Nagsimula na siyang kaladkarin palabas. Nakita niya si Monique na sumilip mula sa likod ni Adrian. At sa isang saglit, nagtama ang kanilang mga mata. Kumindat si Monique kay Lyra at ngumiti. Isang ngiti ng tagumpay. Ang ulan sa labas ay kasinlakas ng hagulgol ni Lyra. Nakatayo siya sa harap ng gate ng mansyon ng mga Vergara. Basang-basa. Walang payong. Walang gamit kundi ang suot niyang uniforme at ang maliit na bag na ibinalik sa kanya ng mga pulis matapos kumpirmahing wala itong kinalaman sa lason. Hindi siya inaresto. Ayon sa mga pulis, walang sapat na ebidensya para kasuhan siya ng attempted murder. Walang nakakita. At ang test sa dugo ni na Adrian at Monique ay nagpakita lamang ng digestive irritant. Hindi isang nakamamatay na lason. Isang malaking eskandalo lang na ayaw ng palakihin ni Adrian. Pero mas masahol pa sa pagkakakulong ang parusang natanggap ni Lyra. Tinanggalan siya ng trabaho, tinatakan bilang magnanakaw at sinungaling. At ang pinakamasakit sa lahat, nawala ang tiwala ng nag-iisang taong inakala niyang makikinig sa kanya. Umalis ka sa pamamahay ko. Ang mga salita ni Adrian ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Mas matalim pa sa anumang kutsilyo. Wala siyang pera. Wala siyang matutuluyan. Wala siyang malalapitan. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya. Hello? Is this Miss Lyra Sarmiento? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na formal at walang emosyon. This is from the billing department of St. Luke's Hospital. Kinabahan si Lyra. Oo po. Ako po ito. We are calling to inform you that your mother, Mrs. Elena Sarmiento, can no longer be accommodated in our charity ward.
Diretsong sabi ng babae. May nag-pull out ng sponsorship nyo kaninang hapon lang. You have 24 hours to settle your outstanding balance of 50,000 pesos or else we will be forced to discharge her. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Lira ang mga salitang iyon. Ano po? Sino pong nag-pull out? Bakit po? Nagmamakaawang tanong ni Lira. May trabaho na po ako. Makakabayad na po ako. I'm sorry, ma'am. The donor wished to remain anonymous. We are just following protocol. Malamig na sagot ng babae at ibinaba ang telepono. Anonymous donor. Alam na alam ni Lira kung sino yon. Si Monique. Hindi ito nasiyahan na paalisin lang siya. Kailangan nitong wasakin ang lahat sa kanya. Kailangan nitong siguraduhin na wala na siyang babalikan. Desperado, tumakbo si Lira sa gitna ng ulan. Kailangan niyang makapunta sa ospital. Kailangan niyang makausap ang mga doktor. Kailangan niyang magmakaawa. Pagdating niya sa ospital, basang sisiw at nanginginig sa ginaw, hinarang siya ng guard. Saan po ang punta niyo, ma'am? Yung nanay ko po, si Elena Sarmiento. Kailangan ko siyang makita. Kinonsulta ng guard ang logbook. Umiling ito. Pasensya na po. Kaka-discharge lang po sa pasyente niyo kalahating oras na ang nakalipas. Ano? Saan siya dinala? May umuwing ambulansya po. Dinala daw po sa address na nakafile sa inyo, sa Tondo. Nanlambot ang mga tuhod ni Lira, ang kanilang maliit, masikip, at mainit na apartment sa Tondo. Walang aircon, walang malinis na higaan, walang mga makinang tutulong sa paghinga ng kanyang ina. Iyon ay hindi pag-discharge, iyon ay isang death sentence. Nagmamadali siyang sumakay ng jeep, ang isip ay gulong-gulo. Nanghiram siya ng pamasahe sa isang pasahero, nangakong babayaran niya. Pagdating niya sa eskinita nila, sinalubong siya ng mga nag-aalalang kapitbahay. Lira! Buti dumating ka na. Ang nanay mo. Tumakbo si Lira paakyat sa kanilang apartment sa second floor. Pagbukas niya ng pinto, ang puso niya ay nadurog sa 1,000 piraso. Nakahiga ang kanyang ina sa kanilang lumang papag. May oxygen tank sa tabi nito, pero halatang paubos na. Ang kanyang ina ay hirap na hirap huminga. Ang dating sigla sa mukha nito ay napalitan ng kulay abo. Nay! Hagulgol ni Lira. Lumuhod sa tabi ng ina at hinawakan ng malamig nitong kamay. Nay! Andito na po ako. Patawarin niyo po ako. Dumilat ng bahagya ang kanyang ina. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Anak? Hirap na hirap nitong sabi. Bawat salita ay isang pakikibaka. Huwag kang umiyak. Nay, babalik po tayo sa ospital. Gagawa po ako ng paraan. Umiling ang kanyang ina. Itinaas nito ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Lira. Maging mabuti. Kalira, bulong nito. Ang hininga ay paubos na. Huwag mong hayaang sirain ng galit ang puso mo. Nay, huwag po. Huwag niyo po akong iwan. Sigaw ni Lira. Niyakap ang ina. Naramdaman niya ang huling mahinang pagtibok ng puso nito sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang huling hininga nito sa kanyang balikat. At pagkatapos, katahimikan. Wala na. Wala na ang kanyang ilaw. Wala na ang kanyang lakas. Wala na ang kanyang nanay. Nawalan na siya ng anak noon. Ngayon, nawalan na naman siya ng ina. Ang sakit ay hindi na mailarawan. Isang walang katapusang bangin ng kadiliman ang humigop sa kanya. Umiyak siya ng umiyak. Isinigaw niya ang pangalan ng kanyang ina. Isinigaw niya ang pangalan ni Monique. Isinigaw niya ang pangalan ni Adrian. Isinigaw niya ang lahat ng sakit at sama ng loob na kinimkim niya. Nasa gitna siya ng pagwawala nang may kumatok sa pinto. Hindi niya ito pinansin. Kumatok ulit. Mas malakas. Lira, buksan mo ang pinto. Isang boses na pamilyar. Kalmado, pero may autoridad. Pinunasan ni Lira ang kanyang mga luha. Sino ito?
Paano nalaman kung saan siya nakatira? Dahan-dahan siyang tumayo. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo sa labas ang isang lalaking nakaitim na suit. May payong. Ang kanyang muka ay seryoso. Si Mateo, ang head butler ng mga Vergara. Sa likod niya, nakaparada ang isang itim, marangyang sasakyan. Hindi ito ang kotse ni Adrian. Mas luma, pero halatang inalagaan. Walang sinabi si Mateo. Tumingin lang ito sa nakaratay na ina ni Lyra at isang bahagyang lungkot ang dumaan sa mga mata nito. Pagkatapos, humarap itong muli kay Lyra. May inabot ito sa kanya. Isang maliit na bagay, isang USB flash drive. Hindi pa tapos ang laban, sabi ni Mateo. Ang boses ay mababa, pero puno ng kahulugan. Pinatay niya ang ina mo. Huwag mong hayaang patayin din niya ang kinabukasan ng mga batang yon. Tiningnan ni Lyra ang USB sa kanyang kamay. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mateo, naguguluhan. Ano to? Ang katotohanan, sagot ni Mateo. Naghintay lang ako ng tamang panahon at ng tamang tao. Akala ko mahina ka. Nagkamali ako. Itinuro ni Mateo ang USB. Panoorin mo yan. At kapag handa ka ng lumaban, alam mo na kung saan ako hahanapin. Tumalikod si Mateo at naglakad pabalik sa sasakyan. Naiwan si Lyra sa may pinto. Hawak ang USB na tila isang susi. Susi sa katotohanan. O susi sa mas malaking kapahamakan. Tumingin siya sa kanyang ina na payapa ng nakahiga. Naalala niya ang huling habilin nito. Huwag mong hayaang sirain ng galit ang puso mo. Hindi ito galit. Ngumiti si Lyra sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras. Isang nangiting mapait pero puno ng determinasyon. Hindi ito galit. Ito ay hustisya. Nakatitig lang si Lyra sa USB na nasa kanyang palad. Maliit lang ito, itim, at malamig sa kanyang balat. Pero pakiramdam niya ay hawak niya ang isang bombang sasabog anumang oras. Matapos ang maikling burol na tinulungan ng mga kapitbahay, mag-isa na lang ulit si Lyra sa apartment. Ang amoy ng kandila at bulaklak ay nanunuot pa rin sa hangin. Isang paalala ng kanyang pinakabagong kawalan. Pero wala ng luha. Ang sakit ay nandoon pa rin. Isang nagbabagang bakal sa kanyang dibdib. Pero ang pighati ay dahan-dahang nagiging isang bagay na mas matigas, mas matibay. Determinasyon. Kinuha niya ang kanyang lumang laptop, yung ginagamit niya noon sa nursing school. Matagal bago ito bumukas. Nanginginig ang kamay. Isinaksak niya ang USB. Isang folder lang ang laman. Ang pangalan, ang katotohanan. Nag-click siya. Bumungad sa kanya ang sunod-sunod na video files. May petsa at oras. Ang pinakauna ay may petsang 6 na buwan na ang nakalipas. Pinindot niya ang play. Ang unang video ay malabo. Kuha mula sa isang nakatagong kamera sa sulok ng kusina. Nakita niya si Monique. Mag-isang nagtitimpla ng gatas sa 3 bote. Malinaw na malinaw ang pagpatak niya ng likido mula sa brown na boteng nakita ni Lyra sa kanyang closet. Sunod-sunod na video. Sa nursery, sa playroom. Isang video ang nagpatigil sa paghinga ni Lyra. Kuha ito sa gabi, 2 buwan na ang nakalipas. Si Bella ay nilalagnat at umiiyak ng mahina. Pumasok si Monique. Hindi niya ito kinarga. Hindi niya ito pinatahan. Can you just shut up? Narinig ni Lyra na sinabi ni Monique sa video. You're giving me a headache. Kinuha ni Monique ang unan sa tabi ni Bella at idiniin ito sa mukha ng bata. Hindi para patayin ito. Sapat lang para hindi marinig ang iyak nito. Napasigaw si Lyra sa nakita. Halimaw! Hindi tao si Monique, pero ang pinakakilabot na video ay ang pinakahuli. Kuha ito isang araw bago ang insidente ng lason. Kuha ito sa library mula sa isang kamera na nakatago sa libro. Si Monique may kausap sa telepono. Yes, attorney, sabi ni Monique sa video. The plan is working perfectly. Adrian is starting to believe that children have a rare, degenerative neurological disorder
The doctors are baffled. Soon, he will sign the papers. Nagpatuloy si Monique. Once he gives me full medical guardianship, I'll have them moved to a special facility in Switzerland. Out of sight, out of mind. Then, the 700 million peso trust fund will be under my complete control. Adrian is too sentimental. Ako lang ang may utak para palaguin ang perang yon. Napatakip ng bibig si Lyra. Hindi lang niya pinapahina ang mga bata. Planado ang lahat. Planado niyang itapon ang mga bata para makuha ang pera ng mga ito. My God! Bulong ni Lyra. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ni Mateo na magsalita noon. Naghihintay siya ng tamang pagkakataon para ipakita ang lahat ng ito. Isinara ni Lyra ang laptop. Malinaw na sa kanya ang lahat. Kinabukasan, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inakalang gagawin niya. Ginamit niya ang huling pera mula sa abuloy sa kanyang ina para bumili ng isang bagay. Hindi pagkain, hindi gamot. Isang simpleng itim na bestida. Pangalawang kamay, pero mukhang disente. Isang pares ng murang sapatos na may takong. At pumunta siya sa isang parlor sa kanto para magpaayos ng buhok. Pagtingin niya sa salamin, ibang tao ang nakita niya. Wala na ang yaya na laging nakayuko. Wala na ang babaeng umiiyak sa kawalan. Ang nasa harap niya ay isang babaeng may misyon. Gabi. Ang gabi ng engagement party ni na Adrian at Monique, ang pinakamalaking social event ng taon. Alam ni Lyra na hindi siya basta-basta makakapasok sa gate. Kaya't isang oras bago magsimula ang party, pumunta na siya sa likod ng mansyon, sa may pader kung saan malapit ang mga basurahan. Doon, naghihintay na sa kanya si Mateo. Dala ang isang uniforme ng waiter. Sigurado ka ba dito, Lyra? Tanong ni Mateo. Mapanganib ito. Wala nang mas mapanganib pa sa nangyari sa nanay ko, Manong. Sagot ni Lyra. Ang boses ay matatag. At wala nang masasama pa sa pwedeng mangyari sa mga batang yon kung hindi natin to gagawin. Tumango si Mateo. Inabot nito sa kanya ang isang earpiece. Nakasync ang USB sa main projector ng ballroom. Ako ang bahala sa technical side. Kailangan mo lang gumawa ng eksena sa tamang oras para makuha ang atensyon ng lahat. Kapag nag-signal ako, gawin mo na. Anong signal? Malalaman mo, sagot ni Mateo. Basta mag-ingat ka. Tandaan mo, sa mundo nila, ang katotohanan ay isang armas na pwedeng bumalik sa'yo. Nagsuot si Lyra ng uniforme ng waiter, itinago ang kanyang itim na bestida sa isang bag at pumasok sa mansyon kasama ang ibang mga staff. Walang nakapansin sa kanya. Isa lang siyang anino sa gitna ng karangyaan. Inilagay niya ang kanyang bag sa locker room ng mga staff. Pagkatapos, lumabas siya at nagsimulang magtrabaho, naghahain ng mga inumin habang ang kanyang mga mata ay palihim na sinusuri ang bawat sulok ng ballroom. Nandoon ang lahat. Mga politiko, mga artista, mga negosyante. Lahat sila ay nakangiti. Nakikipag-usap kay Monique na parang isa itong anghel na bumaba sa lupa. Si Adrian naman ay nasa tabi nito. Ngumingiti rin. Pero hindi abot sa mga mata. Naramdaman ni Lyra ang pag-init ng kanyang dugo. Ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Nagpatuloy ang gabi, mga talumpati, mga papuri, mga tawanan. Hanggang sa dumating ang pinakahihintay na sandali, ang pag-slice ng engagement cake. And now, anunsyo ng MC, let us all welcome the future Mr. and Mrs. Adrian Vergara. Nagpalakpakan ng lahat. Umakyat sa entablado sina Adrian at Monique. Sa likod nila, sa isang malaking screen ipinapakita ang isang slideshow ng kanilang mga sweet na litrato. Hawak na nila ang kutsilyo, nakapatong sa napakalaking cake. Honey, I'm so happy, bulong ni Monique kay Adrian, sapat lang para marinig ng mga nasa harap. Finally, magiging isang buong pamilya na tayo. Ako, ikaw, at ang ating tatlong anghel. Ito na. Naramdaman ni Lyra ang pag-vibrate ng isang maliit na device sa kanyang bulsa.
Ang signal. Mula sa kabilang dulo ng ballroom, nakita niyang tumango sa kanya si Mateo na nasa tabi ng technical booth. Huminga ng malalim si Lyra. Inalis niya ang kanyang apron. Sa ilalim nito ay ang kanyang itim na bestida. Mabilis siyang naglakad, hindi sa gilid, kundi sa gitna ng ballroom, diretso papunta sa entablado. Nagsimulang magtinginan ang mga tao. Sino ang babaeng ito na biglang sumusulpot? "Excuse me, ma'am. Bawal po dito," sabi ng isang guard na humarang sa kanya. Hindi siya pinansin ni Lyra. "Monique!" Sumigaw si Lyra. Ang boses niya ay malakas at malinaw. Pumuno sa buong ballroom. Natigil ang lahat. Ang palakpakan. Ang musika. Napalingon si Monique at Adrian. Nanlaki ang mga mata ni Monique nang makita kung sino ang tumawag sa kanya. Si Adrian, nagulat at naguluhan. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Sigaw ni Monique sa security. "Get her out of here!" "Hindi ako aalis," sabi ni Lyra. Umakyat sa hagdan ng entablado. Hindi hanggat hindi nakikita ng lahat ng tao dito ang tunay mong pagkatao. "Baliw ka na ba?" sabi ni Adrian. "Lyra, umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis." "Tumawag ka ng pulis, Adrian," hamon ni Lyra. Ang mga mata ay nakatitig kay Monique. Dahil pagkatapos ng gabing ito, siguradong may isang taong makukulong. Tumingin si Lyra sa malaking screen sa likod nila. Sa screen, ang slideshow ng mga litrato ay biglang nag-static. Pagkatapos, ang screen ay naging itim. Isang nanggisi ang gumuhit sa labi ni Lyra. "Bago niyo hiwain ang cake," sabi niya sa mikropono na kinuha niya mula sa MC. "Mayroon lang akong isang maliit na regalo. Isang home video para sa masayang pamilya." Nakatayo si Adrian sa entablado, ang isip ay blangko. Ang bigat ng kutsilyo sa kanyang kamay ay biglang naging parang 100 libra. Lyra. Ang babaeng pinalayas niya. Ang babaeng inakusahan niya ng pagnanakaw at paglalason. Narito, nakatayo sa harap ng daan-daang pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas, suot ang isang itim na bestida na para bang nagluluksa. Anong kalokohan ito? Bulong niya sa sarili. Tumingin siya kay Monique. Ang nobya niya ay namumutla. Ang pagkakahawak sa braso niya ay sobrang higpit. Ang mga kuko nito ay halos bumaon na sa kanyang balat. "Honey, don't listen to her." Nanginginig ang boses ni Monique. "She's insane! Security! Anong ginagawa niyo? Hilahin niyo siya pababa." Pero bago pa makakilos ang mga security guard, nagsalita ulit si Lyra sa mikropono. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. Ito ay kalmado, matatag, at puno ng isang nakakakilabot na awtoridad. "Huwag kayong mag-alala, hindi ito mahaba," sabi ni Lyra sa mga audience na ngayon ay parang nanonood ng isang teleserye. Isang maikling paalala lang na ang mga bagay na kumikinang ay hindi laging ginto. Tumingin si Lyra kay Adrian. Sa mga mata nito, wala nang bahid ng takot o pagmamakaawa na nakita niya noon. Ang nakita niya ay isang uri ng kalungkutan. Isang panghihinayang na umabot sa puntong ito ang lahat. "Adrian," sabi ni Lyra, ang boses ay mas malumanay na ngayon. "Naaalala mo ba noong sinabi mong kailangan ng mga anak mo ng ina? Tama ka. Pero ang tanong, anong klaseng ina?" At sa hudyat na yon, ang itim na screen sa likod nila ay biglang nagkaroon ng liwanag. Hindi ito slideshow ng mga litrato. Ito ay isang video. Ang unang eksena ay sa nursery, madilim, kuha sa gabi. Nakita ni Adrian ang sarili niyang anak, si Bella, na umiiyak sa kama. Pumasok si Monique. Inakala ni Adrian ay aaluin nito ang bata. Pero hindi. Ang sumunod na nakita niya ay nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Idiniin ni Monique ang unan sa mukha ni Bella. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa audience. "Ano yan? Doctorate yan. Pekeng video." Sigaw ni Monique. Ang boses ay nagiging hysterical. Sinubukan niyang takbuhin ang technical booth,
Pero hinarangan siya ni Mateo. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Adrian, it's fake! It's CGI! Pagmamakaawa ni Monique sa kanya. Pero hindi na nakikinig si Adrian. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. Ang video ay nagpatuloy. Eksena sa kusina. Si Monique, nagtitimpla ng gatas. Malinaw na malinaw ang pagbuhos niya ng likido mula sa isang brown na bote. Ang parehong bote na nakuha sa bulsa ni Lyra noon. Ang bote na may etiketang lason, daga, na ngayon ay alam na ni Adrian na itinanim lamang. Sunod na eksena, ang library. Si Monique, may kausap sa telepono, tinatawanan ang plano niyang ipatapon ang mga bata sa Switzerland para makuha ang kanilang trust fund. Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Adrian. Degenerative neurological disorder. Full medical guardianship. 700 million peso trust fund. Ang lahat ng kasinungalingan na pinaniwalaan niya ay isa-isang gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Ang mga doktor na hindi makahanap ng sakit. Ang pagiging maalaga ni Monique. Ang pagpirma niya sa mga papeles na inihanda ng abogado nito kaninang umaga lang. Mga papeles na magbibigay kay Monique ng kapangyarihan sa buhay ng kanyang mga anak. Nabitawan ni Adrian ang kutsilyo. Kumalansing ito sa sahig. Tumingin siya kay Monique, ang babaeng pakakasalan niya sana, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang kanyang mukha na dati napakaganda sa paningin ni Adrian, ngayon ay mukha ng isang demonyo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Kasalanan niyo ito. Sigaw ni Monique. Itinuro si Lyra. Pagkatapos ay si Mateo. Mga traidor, mga ahas, pagsisisihan niyo ito. Wala nang naniniwala sa kanya. Ang mga bisita ay nagbubulungan. Ang iba ay kinukuhanan siya ng video gamit ang kanilang mga cellphone. Ang mga flash ng camera mula sa media na kanina lang ay kumukuha ng mga larawan ng perfect couple. Ngayon ay kumukuha ng larawan ng kanyang pagbagsak. Ang piging ng kasinungalingan ay naging isang sirko ng katotohanan. Tapusin mo na, bulong ni Lyra kay Mateo sa earpiece. Sa screen, ang huling video ay ipinalabas. Ito ay kuha sa ospital. Isang lalaking nakauniporme ng ospital ang maingat na pumapasok sa isang kwarto. Ang kwarto ng ina ni Lyra. May kausap ang lalaki sa telepono. Yes, Ma'am Monique, sabi ng lalaki sa video. Nagawa ko na po. Na-pull out na ang sponsorship. Sabi ng doktor, wala nang isang araw to. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Kung kanina ay bulungan lang, ngayon ay wala nang kumikibo. Kahit ang mga pinakamayamang bisita ay hindi alam kung paano re-respondan sa ganitong klase ng kasamaan. Doon na bumigay si Adrian. Hindi, bulong niya. Tumingin siya kay Monique. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangingilabot. Pati ang ina niya. Dinamay mo? Hindi sumagot si Monique. Alam niyang tapos na ang laro. Tumalikod siya at tumakbo. Tumakbo siya pababa ng entablado. Tinutulak ang mga bisitang humaharang sa kanya. Ang kanyang magandang gown ay nasasabit. Ang kanyang perpektong buhok ay nagugulo. Ang reyna ay tumatakas mula sa kanyang nasusunog na palasyo. Pero pagdating niya sa malaking pinto ng ballroom, naghihintay na sa kanya ang mga pulis. Monique Ramos, sabi ng isang opisyal, you are under arrest. Bitawan niyo ako. Hindi niyo alam kung sino ako. Nagwawalang sigaw ni Monique habang pinoposasan. Napaupo si Adrian sa sahig ng entablado. Tumingin siya sa gulo, sa mga taong nag-uusisa, sa mga pulis na kinakaladkad ang babaeng minsan niyang minahal. Pagkatapos, tumingin siya kay Lyra. Nakatayo lang ito doon, tahimik na pinapanood ang lahat. Sa kanyang mga mata, walang tagumpay, walang saya. Ang nakita lang ni Adrian ay isang napakalalim na kapaguran. Lumapit si Lyra sa kanya. Inilahad nito ang kamay para tulungan siyang tumayo.
Nag-alinlangan si Adrian. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, paano niya haharapin ang babaeng ito? Pero tinanggap niya ang kamay ni Lyra. Nang makatayo siya, walang salitang namutawi sa pagitan nila. Isang tingin lang, isang tingin na puno ng pasasalamat mula kay Adrian at isang tingin na puno ng pagpapatawad mula kay Lyra. Ang katahimikan na naiwan matapos kaladkarin si Monique palabas ng ballroom ay mas nakakabingi kaysa sa sigawan kanina. Ang mga bisita, ang alta sosyedad ng Maynila, ay hindi malaman ang gagawin. Ang iba ay dahan-dahang umaalis, ayaw madawit sa iskandalo. Ang iba naman ay nagkukumpulan, nagbubulungan, pinoproseso ang kasamaang nasaksihan nila. Ang engagement cake na dapat ay simbolo ng pag-iisa ay nakatayo sa entablado, hindi nagalaw. Isang mapait na monumento sa isang pag-ibig na hindi kailanman naging totoo. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo sina Adrian at Lyra. Binitawan na ni Lyra ang kamay ni Adrian pero nanatili siya sa tabi nito. Hindi bilang yaya, hindi bilang tagapag-akusa, kundi bilang isang tao na nakakaunawa sa bigat ng pagkakamali. Si Mateo ay lumapit sa kanila. "Sir," sabi niya kay Adrian, ang boses nito, na laging formal, ay may bahid ng simpatiya. "Tumawag na po ako sa doktor. Papunta na sila dito para i-check ang mga bata." Tumangulang si Adrian. Hindi siya makapagsalita. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay tila naubos lahat. Iniwan siyang isang basyong sisidlan ng pagsisisi. "Lyra," mahinang sabi ni Adrian. Sa wakas, ay nagawang magsalita. Ang boses niya ay basag. "Patawad." Isang salita lang. Pero sa loob nito ay ang bigat ng lahat ng kanyang pagkukulang. Patawad dahil hindi siya naniwala. Patawad dahil hinusgahan niya ito. Patawad dahil sa nangyari sa ina nito. Patawad dahil hinayaan niyang malagay sa panganib ang sarili niyang mga anak. Tumingin si Lyra sa kanya. Ang mahalaga ngayon, Adrian, ay ang mga bata. Sila ang totoong biktima dito. Sa pagbanggit ng pangalan ng mga anak niya, tila nagising si Adrian mula sa kanyang pagkakatulala. Ang mga bata, ulit niya. Tumalikod siya at tumakbo. Hindi na niya inalintana ang mga natitirang bisita. Tumakbo siya paakyat ng hagdan, 2 baitang sa bawat hakbang. Sinundan siya ni Lyra. Pagdating nila sa pinto ng nursery, huminto si Adrian. Nag-alinlangan siyang pumasok. Paano niya haharapin ang mga anak niya? Paano niya sasabihin sa kanila na ang kanilang ama ay naging bulag? Si Lyra ang nagbukas ng pinto. Sa loob, ang 3 bata ay gising. Nakaupo sila sa kanilang mga kama, magkakatabi. Ang ingay mula sa baba ay marahil umabot hanggang sa kanilang silid. Sa kanilang mga mukha, may bakas ng pagkalito at takot. Nang makita nila si Lyra, isang munting kislap ng pag-asa ang lumitaw sa kanilang mga mata. "Yaya Lyra," bulong ni Bella. Pero nang makita nila si Adrian sa likod ni Lyra, ang kislap ay nawala. Napalitan ito ng pamilyar na takot. Umatras sila ng bahagya na para bang inaasahan nilang mapapagalitan. Ang reaksyong yon ay mas masakit pa sa sampal para kay Adrian. Dahan-dahan, lumuhod si Adrian sa may pintuan para maging kapantay nila. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, isang senyales na hindi siya mananakit. "Mateo, Bella, Lucas," basag ang boses niyang sabi. "Anak, I'm sorry." Walang nagsalita. "I'm so sorry." Pagpapatuloy ni Adrian, ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Daddy was wrong. I'm sorry I didn't protect you. I'm sorry I didn't listen." Isang butil ng luha ang pumatak sa sahig. "I'm so sorry." Nagkatinginan ang magkakapatid. Tumingin sila kay Lyra na tumango sa kanila ng marahan na para bang sinasabing, "Okay lang." Si Mateo, ang pinakamatapang sa 3, ang unang gumalaw. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa kama. Humakbang siya palapit kay Adrian.
Huminto siya sa harap ng kanyang ama. Tinitigan niya ito. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at inilagay sa basang pisngi ni Adrian. Sa simpleng haplos na yon, bumuhos ang lahat ng emosyon na pinigilan ni Adrian. Niyakap niya si Mateo ng mahigpit at doon na siya humagulgol. Umiyak siya na parang isang bata, para sa nawala niyang asawa, para sa mga anak niyang muntik nang mawala, at para sa sarili niyang katangahan. Bumaba na rin sina Bella at Lucas. Lumapit sila at yumakap sa kanilang ama at kapatid. Naging isang buhol sila ng mga yakap at luha sa sahig ng nursery. Isang pamilyang nasira na ngayon ay nagsisimulang buuin muli ang mga piraso. Nakatayo si Lyra sa may pinto. Tahimik na nanonood. Hindi siya parte ng eksenang yon. Isa siyang tagalabas na naging tulay. Ang misyon niya ay tapos na. Tumalikod siya para umalis. Oras na para harapin ang sarili niyang bukas. Lyra. Ang tawag ni Adrian ang nagpatigil sa kanya. Lumingon siya. Nakatingin sa kanya si Adrian. Hawak pa rin ang kanyang mga anak. Saan ka pupunta? Uuwi na po, sagot ni Lyra. Tapos na po ang trabaho ko dito. Umiling si Adrian. Hindi. Tumayo siya. Akay-akay ang kanyang mga anak. Ang trabaho mo, kung tatanggapin mo, ay ngayon pa lang magsisimula. Tumingin siya sa kanyang mga anak, pagkatapos ay kay Lyra. Please, sabi ni Adrian. Ang salita ay puno ng pagpapakumbaba. Stay. Help me fix this. Help me fix me. Hindi si Lyra ang sumagot. Please stay, Mama Lyra. Sabi ni Bella sa isang maliit na boses, ang unang beses na tinawag siya nito sa pangalang yon. Ang dalawang salitang yon ay tumusok sa puso ni Lyra. Ang pusong akala niya ay manhid na sa sakit. Ang pusong nangulila sa pagiging isang ina. Tumingin siya sa tatlong bata. Sa kanilang mga mata, nakita niya ang isang bagong simula. At sa unang pagkakataon, mula nang mamatay ang kanyang ina, ngumiti si Lyra. Isang tunay na ngiti. 6 na buwan ang lumipas. Ang hanging humahampas sa mukha ni Lyra ay hindi na amoy lason at kasinungalingan. Amoy ito ng mga bagong dilig na rosas at ng sariwang damo. Nakatayo siya sa gitna ng hardin ng mansyon ng mga Vergara. Ang hardin na dati ay lugar ng mga sikretong usapan at mga taksil na plano, ngayon ay puno ng tawanan. Mama Lyra, mas mataas ang palasyo ko. Sigaw ni Lucas, itinuturo ang kanyang obra maestra na gawa sa building blocks. Hindi mas matibay ang sa akin. May dragon pa. Sagot naman ni Bella. Inilagay ang isang laruang dinosaur sa ibabaw ng kanyang tore. Yaya Lyra, tulong! Tawag ni Mateo mula sa maliit na swing. Stuck na ako. Ngumiti si Lyra. Hindi na yaya ang tawag sa kanya ng mga bata sa tuwing nakakalimutan nila. Minsan tita, pero madalas, Mama Lyra, parating na. Sagot niya, lumapit kay Mateo at dahan-dahang itinulak ang duyan. Ang pagbabago sa mga bata ay parang isang himala. Sa tulong ng therapy at ng walang sawang pag-aalaga, unti-unti nang bumabalik ang kanilang sigla. Nagsimula na silang maglaro. Nagsimula na silang mag-away-bati, tulad ng normal na magkakapatid. At higit sa lahat, nagsimula na silang magtiwala. Ang kaso laban kay Monique Ramos ay naging usap-usapan sa buong bansa. Nahatulan siya ng multiple counts of child abuse, frustrated murder at estafa, habang buhay na pagkakakulong. Ang kanyang muka, na dati ay laging nasa pabalat ng mga society magazine, ngayon ay nasa mga dyaryo na lang, kupas at puno ng galit. Hindi na nag-abala si Lyra na isipin pa siya. Mukhang masaya ang mga boss ko, sabi ng isang pamilyar na boses sa likod niya. Lumingon si Lyra at nakita si Adrian papalapit. Wala na itong suot na mamahaling suit. Naka-jeans lang ito at puting t-shirt, may bahid pa ng kaunting dumi sa pisngi mula sa pag-aayos ng kotse kanina. Marami ring nagbago kay Adrian. Ibinenta niya ang kalahati ng kanyang share sa kumpanya
para magkaroon ng mas maraming oras sa kanyang mga anak. Natuto siyang magluto ng pancake, kahit laging sunog ang una. Natuto siya ng magbasa ng bedtime stories na may iba't ibang boses. Natuto siyang maging isang ama. Hindi mo na sila Boss Adrian, biro ni Lyra. Ikaw na ang underling nila ngayon. Tumawa si Adrian, isang tawang totoo at magaan. May punto ka di dyan. Umupo sila sa isang bench sa ilalim ng isang puno ng mangga. Pinapanood ang mga batang naglalaro. Pupunta ako sa puntod ni nanay bukas, sabi ni Lyra. Kaarawan niya. Tumango si Adrian. Hinawakan niya ang kamay ni Lyra. Gusto mong samahan kita? Hindi na awkward ang mga ganitong sandali para sa kanila. Sa loob ng 6 na buwan, naging magkaibigan sila. Naging sandala ng isa't isa. Pinunasan ni Adrian ang mga luha ni Lyra sa tuwing naaalala nito ang kanyang ina. Pinatahan naman ni Lyra si Adrian sa mga gagabing binabangungot ito dahil sa pagsisisi. Sila ay dalawang sirang kaluluwa na dahan-dahang naghihilom dahil sa tulong ng isa't isa at ng 3 maliliit na anghel. Salamat Adrian, pero gusto ko lang mag-isa muna, sagot ni Lyra. May mga bagay lang akong gustong sabihin sa kanya. Kinabukasan, sa sementeryo, nilinis ni Lyra ang puntod ng kanyang ina. Naglagay siya ng mga sariwang bulaklak na paborito nito. Nay, bulong niya, happy birthday po. Kamusta na po kayo dyan? Ako po eto. Okay na po ako. Masaya na po ako. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Pero hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pasasalamat. Naalala niyo po ba yung huling sinabi niyo sa akin na huwag kong hayaang sirain ng galit ang puso ko? Nasunod ko po. Nay, minahal ko po ulit. May pamilya na po ulit ako. Sana proud po kayo sa akin. Tumayo siya at pinunasan ng kanyang mga luha. Habang papaalis siya, may nakita siyang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Bumaba mula rito si Adrian at ang 3 bata. Lahat ay may dalang tig-isang puting rosas. Akala ko ba gusto mong mapag-isa? Tanong ni Adrian. Nagbago ang isip ko. Sagot ni Lyra, ngumiti. Lumapit ang mga bata at inilagay ang kanilang mga bulaklak sa puntod. Thank you po Lola Elena, sabi ni Mateo, for giving us Mama Lyra. Pag-uwi nila sa mansyon, may isa pang sorpresa na naghihintay kay Lyra. Sa ibabaw ng mesa sa sala, may isang malaking canvas na nakatakip ng puting tela. Ano to? Tanong ni Lyra. Isang maliit na regalo, sabi ni Adrian. Tinanggal ng mga bata ang takip. Ang nasa canvas ay hindi isang mamahaling painting. Ito ay isang drawing na gawa ng 3 bata. 4 na stick figures ang nakaguhit, magkakahawak kamay sa ilalim ng isang bahaghari. Si Adrian, si Mateo, si Bella at si Lucas. Pero may isang special na figure sa gitna. Mas malaki kaysa sa iba. May korona at may pakpak. Sa ilalim nito, sa sulat na pambata, nakasulat ang mga salitang, Will you be our forever, Mama? Napatingin si Lyra kay Adrian. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na dahil sa mga luha. Lumuhod si Adrian sa harap niya. Hindi sa isang tuhod, kundi sa 2. Isang kilos ng lubos na pagpapakumbaba. Wala siyang hawak na singsing na diamante. Lyra Sarmiento, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Alam kong winasak ko ang tiwala mo noon. At alam kong habang buhay kong pagsisisihan yun. Pero kung papayagan mo ako, gusto kong gugulin ang habang buhay ko para patunayan sa'yo na karapat-dapat ako, na karapat-dapat kami, sa pagmamahal mo. Tumingin siya sa mga bata. Pagkatapos ay pabalik kay Lyra. Hindi kita tinatanong kung gusto mong maging asawa ko. Tinatanong kita, Lyra. Gusto mo bang buuin ang pamilyang ito kasama ko? Hindi na kailangan pang magsalita ni Lyra. Ang sagot niya ay ang pagyakap niya sa 3 bata ng sobrang higpit. Ang sagot niya ay ang pagtango niya kay Adrian habang patuloy na dumadaloy ang luha ng kaligayahan sa kanyang mga pisngi.
Ang sagot niya ay ang halakhak ng mga bata na umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, isang tunog na nagpapatunay na ang isang tahanan ay hindi ginagawa ng mamahaling pader, kundi ng pagmamahal na kayang maghilom, magpatawad, at magsimulang muli. Sa hardin kung saan nagsimula ang takot, ngayon ay nag-uugat ang isang bagong pag-ibig, isang pag-ibig na isinilang mula sa sakripisyo, binuo ng katatagan, at diniligan ng pag-asa ng isang bagong simula.